Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Messiah Source of God Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo nagpapahinga kasama ang ating Panginoong Yeshua kung saan siya po ang nag-aanyaya sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Ayon po sa Mateo 11, 28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ang maamo at mapagpakumbaba. Yan po ang panyaya sa atin ng Panginoon kaya't napakahalaga po ang patuloy na pakikinig, pagbabasa ng kanyang Torah at ganun din ang pakikipag-tipan o pakikisama sa mga mananampalataya ng Panginoon. At ayon po sa Hebrew 4:10 hanggang 11, sapagat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanilang mga gawa, gaya ng Panginoon na nagpahinga sa kanyang mga gawa, sapagat ang sino mang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga. Kaya sabi niya, pag sumikapan nating makapasok sa kapahingahang yaon upang hindi madapa ang sino man kagaya ng ginawa ng mga taong mapagsuway. At kung maalala po natin, sabi nga, ang Sabat po ang sign between you and me, sabi doon po sa kasulatan, Sabat is a sign between you and me, between sa Panginoon at tayo. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Season sa kabilang linya na ah, Brother Richard, Shabbat Shalom, babati sa Sir. atin. Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Okay, so shalom Brother Richard. So ang Torah portion po natin ngayon, June 14 ngayon, no, 2025. May pamagat po na Beha Alot Ka na mababasa sa Numbers chapter 8 verse 1 to 12 to chapter 12 verse 16. Ito po yung third reading mula sa Book of Numbers at ika-36 na pagbasa mula sa Torah. At ang ang word na Beha Alot Ka, ito po ay Hebrew word. Ang ibig sabihin po nito, and when you ascend, kapag ikaw ay umangat. Okay. It comes from the first verse of the portion which could literally be translated as when you ascend the lamps, kapag itinaas ang lampara. Yan po sa mababasa sa Numbers chapter 8, verse 2. Yan po ang reference natin. At to the fact na yung mga priest ay kailangang mag-step up upang linisan at sindihan ang lampara o ang menorah. Ang portion po nito ay jam-packed, sabi nga, punong-puno po, siksik-liglig, telling of the consecration of the Levites, yung consecration, no ba sa Tagalog? Consecration ba? Okay, pag-blessing sa kanila, blessing ng mga Levites, and then first Passover in the wilderness. After nung Passover nila sa Ehipto, bago sila lumaya, ay ito, kumbaga sa second Passover sa wilderness. And then, binanggitin dito sa ating portion yung silver trumpets, yung unang, itong unang trumpeta, and yung cloud of glory na binanggit dito, kung saan gumagabay sa paglalakbay ng mga Israelita, kanilang departure mula pag-alis nila sa Sinai, tapos yung pagrereklamo sa wilderness ng mga Israelitas. Alamin po natin ano yung mga nireklamo nila. Bakit? Then, ang first Sanhedrin and the punishment of Miriam, ang kapatid po ni Moses. So, bago po tayo magsimula, atingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Okay, salamat Sister Deb. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon ito na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo
Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita at ang pag-uusapan namin ng Parsha Bealotka at ito ay magdulot, Panginoon, ng gabay sa mga makakapakinig nito at magbunga ng mga magandang gawain na magbibigay ng papuri sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo lamang ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Dito, no, marami tayong pag-uusapan dito at meron mga ilang mga um, questions din dito na natatanong, ano. So, Mhm. anyway, ang maganda yung opening niya kasi ito'y patungkol sa pag-light ng minora, no. Na kung saan mababasa natin ito sa Numbers chapter 8 verse 1 to 4, na kung saan ay inutusan si Aaron na sindihan ng minora facing forward, Mhm. ano. Ngayon ang pagsisindi ng minora, the moment na masindihan mo yan, hindi mo na pwedeng patayin yan. Tuloy-tuloy na yan, no? Kumbaga sa chess parang touch move yan eh. Hindi pag sinindihan mo dire-diretso na yan. Hindi pwedeng papatayin mo ngayon tapos sisindihan mo whenever, ano. Dito, no, pinapakita yung apoy na yun ay nagsisimbolize ng spiritual elevation, at katulad nga ng nabanggit mo kanina, Sister, ang Bialotka, Hebrew word yan ng when Ah, you raise, so when you raise the lamp, ano. Ang gusto kong i-point out dito, ang isang passage na binanggit ng Panginoong Yeshua, yung first recorded sermon niya, kadugtong ito ng Beatitudes, ano, sa Matthew chapter 5, na kung saan sinasabi niya sa Matthew chapter 5 verse 14 na tayo yung ilaw, ano, ng mundo, no? At katulad nga ng isang city na nasa hill, nasa taas, hindi mo maitatago. Paano mo itatago kung nasa tuktok siya, no? At hindi ka rin daw pwede magsindi ng kandila tapos ilalagay mo sa ilalim. So, unang-una makakasunog yun. Di ba? mhm. Or mamamatay siya. Kasi mawawala ng oxygen eh. So, dapat yan ay nakalagay sa taas, no? Above. Kaya nire-raise mo. Ibig sabihin, ipapakita mo. Kapag may ikaw ay nagpe-perform as a light, hindi pwedeng nakatago yon. Kasi dalawa lang ang mangyayari niyan, either makasunog ka or mamamatay yung apoy. At hindi siya nagfa-function as the way it should be, no? Kaya maraming mga so-called na mananampalataya na nawawala, no? Kasi tinatago, secret agent sila, secret ano, no, believer, ano. Um, pero ang sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew 5:14, 15, ano, na let your light so shine before men that they may see your good deeds, ano. Ang ilaw, yan yung salita ng Panginoon. Ang Torah, sabi sa Psalms chapter 119, your Torah is light. Yun ang ilaw, ano. So ang ilaw ay yung Torah. Binibigkas natin to, sinasabi natin to, tinuturo natin to. Yun ang ilaw. Ngayon, let your light so shine before men. So nakikita. Ngayon, pero ang hindi lang yung light ang importante ron, kundi yung ginagawa natin. Kapag ginagawa natin yung sinasabi natin. So we Yeah. basically do what we preach. Kung ano yung sinasabi natin, dapat ginagawa natin. So that, sabi ng Panginoon, so that people will see your good deeds. So, Mhm. sinasabi natin ang salita ng Panginoon, pero ginagawa rin natin at the same time. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 20, unless you surpass the righteousness of the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. No? So, ang paano natin malalampasan ang righteousness ng mga Pharisees ay ang mga Pharisees ay nagsasalita, nagtuturo, pero hindi nila ginagawa yung tinuturo nila. So, kaya sabi ng Panginoong Yeshua, you listen, you do what they tell you to do, but do not do what they are doing. So, gawin nyo raw kung ano yung sinasabi nila, pero wag niyong gagawin yung ginagawa nila. Kasi contradictory ang sinasabi, no? So, ang utos ng Panginoon ay i-declare natin ang salita ng Panginoon, pero at the same time din,
ay pinapakita natin na ginagawa natin yung sinasabi natin. So, yan yun, ano? So, another thing, ang minora dito, no, ay it represents actually the Ruach HaKodesh, yung Holy Spirit. Ano. Alam natin yan sa Revelation na kung saan nakita ni John ang Spirit of God in the form ng minora sa sa throne of God, no. At yung light naman sa Revelation chapter 1 ay si Yeshua na naglalakad sa seven candlesticks sa minora. So ang candlestick, ito yung mga ecclesia. Ito yung mga congregation of the called out ones. So kaya dugtong-dugtong ito, no. Ang hindi lahat ng yung carrier ng light ay um, basta they can carry the light. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Psalms chapter 50, anong right ninyo pertaining sa mga unrighteous? Anong right ninyo to Mm. carry the word of the covenant in your mouth? So inaano niya i- 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 parang pinapagalitan niya, no? So wala kayong karapatan na dalhin yung covenant ng word of the covenant which is pertaining to the Torah yung sa mga unbelievers. Kasi they basically declare something but they are not doing it. Yun hindi nila Mm. ginagawa yung inuutos. Ano? So, So, uh, nakikita ko, Brad, yung relation nito sa kapag binabanggit yung tungkol sa liwanag, mhm. kagaya ng sa Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light Yes, unto my path. And yes. also, ang pag sinabing word, it pertains to also to Yeshua. Mhm. At tapos may naalala pa tayong verse na His light shine upon us. And Yes, then yung face ng Panginoon nagsishine sa atin yes. kapag nasa atin yung Torah ng Panginoon Yan, at isinasagawa natin. that's correct. So yung light pag sinabi ng ano kasi sa Joshua 1:8 kung maalala natin, do not let this book of law depart from your mouth. You meditate on it day and night. So, inutusan tayo na i-declare natin ito sa bibig natin. So, may declaration, ano? May confession, may declaration. Sinasabi natin kung ano ang word ng Panginoon. Tapos, ginagawa din natin ito. So, kaya dapat partner yun eh. Hindi pwedeng isa lang, inaano mo, tawag dito, sinasabi mo pero hindi mo ginagawa, or ginagawa mo pero hindi mo sinasabi. Parang sikreto ka. Ba't mo ginagawa yan? Secret. Ganun, no? Hindi ganon. Sasabihin natin kung bakit. Pag tinanong tayo, no? Kaya sinabi ng Biblia, maging ready daw tayo in season or out of season, ano? Kapag Yes. tinanong tayo kung ano yung patungkol sa ating hope, yung ating pananampalataya, maging ready tayo. Pero at the same time din naman, hindi rin tayo yung adilantado na lahat na lang gustong isubo sa ano ng iba, no? Kaya lalong turn off. Oo. Oo, Minsan bigla na lang sisingit sa mga messages yung tungkol sa nag-share nga ng tungkol sa Panginoon pero out of ethics. yun Kaya ang mahirap doon, no? imbis na makuha nila yung Panginoon, naiinis tuloy sa kanila. Nagkakaroon, they bring the name of the Lord in vain, ano? Yes, that is bringing His name in Yan. vain. So, yeah, kaya maging careful tayo kasi tayo ay ambassador, ano? Tayo yung Mhm. candlestick na kung saan ay nag-shine ng light. Pero it's not just about the shining of the light, kundi pati yung good deeds natin. Are we Mhm. as we say? Ano tayo ba? Yung Yung ginagawa natin, tayo ba yon? Di ba? Yun ang malaking bagay mm, diyan, eh. Oo. yes. Oo. So another topic dito, Sister Deb, ay yung consecration ng mga Levites, ano, na makikita natin Ah, Numbers chapter 8 verse 5 to 26, ano? Na kung saan ng mga Levites, naalala natin last Shabbat, pinag-usapan natin na inihiwalay yes. sila. Binilang sila kapalit ng mga firstborn sons ng Israel. At may Mm. reason kung bakit sila pinili,
Kasi nga, dahil sa kasalanan ng Israel yung pagsamba sa Golden Calf Incident. At maski nung bumumada si Moses, tuloy-tuloy pa rin sila. Ang mga Levites lang ang nagrepent at nag-take action to the point of Mm. killing their own friends and relatives na ayaw pa rin tumigil sa pagsasamba sa Golden Calf, no? Kahit ando doon na si Moses, talagang walang pakialam, no? So, yun yun, ano? Ngayon, dahil doon, 3,000 na tao ang namatay at dahil doon, ang mga Levites ang binigyan ng reward na sila ay magsisave, magsiserve sa Panginoon, ano? At kaya nag-undergo sila ng ceremony, nag-shave sila, ibig sabihin inalis nila lahat ng pwedeng pagkapitan ng ceremonial kasi yun eh. Yung mga buhok doon napupunta yung mga insect, mga kuto, mga ganun. Eh, syempre mga balbon sila tsaka ano. So, Mm. nag-shave sila, wala talagang buhok, and then nag-mikve sila, and then they offer a sacrifice. And then, yun ang ano, no? Tapos dito, sinabi sa verse So 20, yung, Brad, yung uh, pag-shave nila is more on cleanliness. cleanliness, pero may meaning yon. Ang ibig sabihin nun, anything na pwedeng pagkapitan ng kasalanan, Mm. naalis nila. Yeah. So, ang, Okay. ang mga possibility, kung wari, may kahinaan tayo. Kung wari, may kahinaan ang isang tao sa, sabihin na natin sa alak. Mahina siya ron, eh, ilayo mo na ang sarili mo sa alak. Ika-cut off mo na yon. Or may Mm. kahinaan sa, say, pornography. Eh, huwag ka na magano sa internet. O may kahinaan sa sugal. Huwag mo nang aanuhin yon, no? Kung saan ang weakness mo, remove it. Hindi ka na dapat, Kailangan din. kailangan na. Mm. Kung hindi mo kayang kumain ng hindi dapat kainin, hindi mo makaya, lumayo ka na doon. Or hindi ka makatanggi sa mga kaibigan mo, silang weakness mo, aalisin mo na sila. So yun yun, no? Ceremonial yun. Pero meron deeper meaning yun. Yun nga, yung inaalis mo sarili mo sa mga bagay na pwedeng mag-lead sa'yo sa kasalanan. Mm. To the point nga na sabi ng Panginoon, kapag yung isang mata mo nagkukos ng kasalanan, alisin mo yun eh. No? Or yung isang kamay mo naglilid sa'yo kasalanan o paa mo, mas maigi pang alisin mo na kaysa sa buong katawan ay madala sa impyerno. Pero parang binibigyan ka doon ng choice, imbis na literally tanggalin mo yung mata mo, eh, tanggalin mo yung tukso. Yeah, Ikaw yeah, lang exactly. lumayo. May una pang pwedeng Oo, gawin eh, eh. tama bulag ako, pwede ko Uh, namang iwasan. Pero it's more pertaining actually sa congregation yon, Sister Deb, ano? So ibig sabihin kapag ang Mm. ah, isang miyembro ng kongregasyon ay nagli-lead to sin, bakin mo na. Ganon yan, ano? It's more of a congregation rather than part of the body. Kasi hindi mo naman pwedeng alisin yung isa mong mata na yung isang mata nakakita, yung isa hindi, di ba? So, pero yun yung point. Kung anong nagkukos sa'yo ng kasalanan, alisin mo yon. So, nag-shave sila, anything na pwedeng pagkapitan ng mga mga kuto Mm. o whatever, Germs. Aha. germs, aalisin mo yon, ano? So, Germs, dumi, kasalanan. yung magkukos ng ano. So, yun yung symbolism. Tapos, nag-mikve sila. Ibig sabihin, nililinis mo ang sarili mo. No? Ngayon, sa spiritual meaning na to, ini-immerse natin ang sarili natin sa Torah. Yun yung, ang Word of God is like water. Kaya nga ano yan eh, sabi sa Psalms 1, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of the sinners, or sit in the seat of the mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted on the streams of water. So ang Torah is referred to as water then, no? Word of God, no? So water immersion, physical. Symbolism niyan is Word of God as water. Mhm. So naki-cleanse tayo, no? Yun yung ibig sabihin nun. Tapos dito may service na dinefine, ano? 25 to 50 years old. First, sabi dito sa Numbers chapter 8 verse 24 to 25. Pero earlier, last parsha, ang sinabi 30 to 50, no? So maraming argument dito. For one, um, ang 30 to 50, ang argument ng iba, sa priesthood ito. Priesthood, ano? Ang Levitical is 25 to 50.
Ang iba naman, sinasabi ng mga ibang mga sages, nagsisimula sila ng 25 ng intense training. So from toddler to 25 years old, Torah ang pinag-aaralan nila. Tapos from 25 to 30, yung actual service bago sila i-immerse talaga ng 30 years old. So, pero maybe it's true, maybe I don't know, pero it's more of the Levites. Ngayon, si Yeshua, he started his ministry around 30 years old kasi priestly line. Sa priestly ang ano niya eh. Actually, siya yung high priest of God, ano? Not of the Aaronic lineage, kundi more of Melchizedek, yung line ni Melchizedek, no? Kasi kinukompare nga si Melchizedek as like the son of God who is the high priest of God forever. So alam natin si Yeshua is also the high priest because he is the son of God. So it's easier to conclude that Melchizedek sa si Yeshua is one and the same. Kasi pareho sila walang beginning and end, ano. Um Dito, no, pinapakita rito ang consecration ng mga Levites. So, ang mga believers ay parang reflective dito dapat. Nakahiwalay tayo for a specific service, no? At makipapansin din, kalat-kalat tayo. Kinakalat tayo, wala tayong sariling malaking grupo. Ano? Kinakalat tayo sa ano. So, again, it's more of symbolism and yung functionality ay pertaining to that. Ano? Kaya sa Millennial Kingdom, ang sinasabi ng Panginoon, yung mga palalapitin lang niya sa kanya ay yung mga sons of Zadok. Uh, which is, ang ibig sabihin nito, sons of righteousness. Ano? Ito yung mga Levites na hindi naging faithful sa kanya, they can still serve pero from afar. Yung mga faithful sa kanya, they will serve near him. So kaya sa Revelation chapter 3, nakita natin sinabi ng Panginoon na na yung mga the faithful sa kanya hindi na aalis sa temple. Kaya we are a kingdom of priests na sinasabi niya, no? Kaya kung tayo yon, then dapat alam natin ang functionality ng being a Levite or being a priest in that sense, no? Thirdly, isa sa mga sinasabi rito is yung second Passover, no? Numbers chapter 9 verse 1 to 14 na kung saan ang mga tao ay nag-raise sila ng concern kasi bawal mag-observe ng Passover yung mga unclean, yung mga na-defile ng dead body, and mga nagta-travel and maraming ano, no. So nagsabi sila gusto rin namin mag-serve. Bakit naman kami i-exclude? Kaya hindi rin alam ni Moses ang sagot. Hindi siya nagdunong-dunungan. Dinala niya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, may point sila. Kaya binigyan ng Panginoon ng second Passover. No, ito yung second Passover. Pag na-miss mo yung first, ito second Passover. Pwede mong gawin. And then fast forward 1,500 years, makikita natin na may mga disciples, mga followers ni Yeshua na hindi nakatake ng Passover kasi na-defile sila ng pagkamatay ni Yeshua. So sila yung naglibing eh. So nabigyan sila ng another chance on the second Passover na kung saan a month after that, and this is very interesting, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, dahil si Yeshua was already resurrected pero hindi pa siya nag-ascend sa heaven. Remember, ang ascension ni Yeshua from the time of his resurrection ay 40 days. 40 days after ng kanyang resurrection ay tsaka pa lang siya nag-ascend. Yung second Passover ay 1 month after ng first Passover, which is yung ng Nisan 14. Namatay siya ng Nisan 14 eh. So, ibig sabihin, yung next month na yon, on the 30th day ng kanyang death, um, and kumbaga si Yeshua hindi pa nag-ascend, pa sulput-sulput pa. So, most likely, na-join niya yung, nakita rin siya ng mga ibang mga followers niya, no? Um,
So we have to understand that na ang Panginoon, nagbibigay siya ng chance sa mga willing talaga mag-serve. Paano ako, Panginoon? Gusto ko mag-serve pero restricted ako. Um, Meron din yan, Sister Deb, yung issue ng um, yung mga uncircumcised na gustong mag-join sa Lord's table. Mayroong law na binigyan ng Panginoon na kapag uncircumcised ka, hindi ka pwedeng kumain ng Passover lamb. Pero because of willingness ng mga Gentiles o mga Gentile converts, hindi Gentile kundi na-convert na sila into the faith. Um, pero hindi sila circumcised, pero ang word of God cannot be altered, cannot be changed. So doon naganap yung tinatawag na Lord's Supper na kung saan bread and wine lang sila saka elements without yung lamb. Kasi hindi nga sila pwedeng kumain ng lamb of God mismo. So kaya doon nag-originate naman yung Lord's Supper. Pero Passover pa rin. Oo. Naka-off ka, naka-mute ka, Sister Deb. Oo. It should be Passover, but then ang nakita nating practice ginagawang weekly or once a month, which Oo. is nawawala na yung talagang pag observe ng Passover. Yes. Pero meron ding isang ano yan, Sister Deb. Yun yung, kasi ang sabi doon, as you, as often as you do it. Ah, okay. As often Pero as you. may pinag-uusapan doon sinasabi ron, which is on the Shabbat night. Mm, Kasi, kaya, kaya pwedeng ulit sa oh, during Sabbath. during the Shabbat, Hindi lang Shabbat, isang beses kakainin yung oh, bread. yun talaga ang element na makikita mo sa Shabbat dinner, meron kang bread, meron kang cup, well, which is yung fruit of the vine, tsaka meron kang candlestick, no? So, Oh, ang bread mo is of course representing ng kay Yeshua. Ang cup mo of course is the covenant yung covenant of the blood, which is the new covenant. Tapos yung two candlestick, yun yung two witnesses, no? Yun yung two witnesses. So, kaya kumbaga, yun ang mga elements na nakikita natin, ano? So, yes, it pertains to Passover, so people can do it once a year or every Shabbat. Pero other than doing it in a different day is a question. Kasi hindi dapat gagawin siya on a appointed time, different day at kung kailan lang nila gusto. kailan lang gusto. Oo. So hindi ano yan, ano. Sarili nilang schedule. May Okay. sarili silang schedule. Oh. So yan ano. Ngayon ang another thing dito, ito yung cloud of fire, no? Yung makikita natin dito yung full description ng cloud of fire. Although nakita na natin to sa Exodus, pero it was well described ulit and it was mentioned sa Numbers chapter 9 verse 15 to 23, ano? Mm. Na kung saan yung cloud ay kino-cover niya ang tabernacle by day and fire by night. So walang pwedeng pumasok doon ng alaalanganin. Yun ang ano ron, ano. Um, Kaya pag tiningnan mo um, sa coldness ng night ay may heat at the same time may light, no? And sa hotness ng day naman, nako-cover sila ng clouds. So, protected sila, di ba? And yung presence na yon ay nagbibigay ng hope, nagbibigay na ano na, andi dito kasama natin, Panginoon, kasi hindi ordinary yon. Saan ka naman nakakita ng pillar of clouds and pillar by fire, di ba? Mm. So, yun, ano. Kaya lang, unfortunately, along the way, and even dito sa portion na to, may mga nagre-rebel. Oh, andyan dyan na nga yung Panginoon, nasa harap mo na nagre-rebel pa, di ba? So, parang masyado silang naging lax dahil, dyan naman yung Panginoon, parang what I do, kung anong ginagawa ko, okay lang. Parang ganun. So, nawawala na yung fear of God. So, at dito ano makikita natin na nakakalakad lang ang mga Israelites kapag gumagalaw yung pag nag-move yung pillar of clouds o pillar of fire.
Pag hindi siya gumalaw, kahit ano, hindi ka pwedeng gumalaw din, no? Minsan, in reality sa buhay natin, ano, minsan gusto nating gumawa ng something. Gusto mong lumipat ng trabaho o kaya naman na ah, lumipat ng lugar or kung anong gusto mong gawin. Pero parang sarado talaga eh, parang kahit anong gawin mo. So, ang ibig sabihin, hindi pa ano. Pero the moment na nag-move na yung Panginoon, then we are allowed to go on that direction. So, in short, ang path ng mananampalataya ay guided by the Lord, no? Kaya wag Mm. tayong magtatampo o sasama loob or maghihinanakit kung minsan may gusto tayong gawin pero Mm. hindi tayo inaalaw. Bakit kaya hindi ako makausad? Eh kasi nga hindi pa time. So, hindi Mm. pa nagmo-move yung Panginoon, ano? So, yun yung guide natin. But the moment na gumalaw na, then it's time to move. Ang tanong, paano natin malalaman? Yan ang magandang tanong, paano malalaman? For one, kapag familiar tayo sa Panginoon, ito na lang sa mga magkakaibigan or mga close relatives or magulang, anak, mga tinginan lang, lalo sa magkakaibigan, tinginan lang Mm. nagkakaintindihan na eh. Alam na, sabay, di ba? Sa team, sa basketball, sa kung saan, yung mga movement, kasi kabisado mo na, kilala mo eh. Pag kilala natin ang Panginoon, alam na natin nga, ay, ito, hindi pwede ayaw ng Panginoon. Alam na this. Oo, yun ang ano. Pero syempre, pag di mo alam, di mo kilala ang Panginoon, tira ka ng tira. So, yun ang ano ron, ano. Of course, sometimes we gonna try. Pag hindi pwede, di balik. Di ba? Yun lang yun. At wag nang i-insist. Di ba? Yun yun eh. Um, Another thing dito, Sister Deb, ano, yung pag-travel ng Israel ay based sa divine timing, yung God's timing, ano. Minsan meron ngang ano eh, meron akong tawag dito, nagkwento sa akin na isang kaibigan na kung saan ay ang kanyang uncle o ang kanyang Mm. tiyuhin ay akala nila na namatay sa paglubog ng barko diyan sa Pilipinas. So, Mm. wala, ando doon siya sa manifesto. Wala, pinagburol na nila, ano na nila, Pero tapos walang katawan. wala dahil maraming hindi Walang, na-recover pero nasa manifest eh. Ayun, so, declared dead. oh, declared dead. Tapos one time, siguro after several months, nakita nila parating. Akala nila multo. Yung pala, Mm. naiwanan siya ng barko kasi Okay. naghuli pa ng manok para makadala. Na-delay siya kaya hindi siya kayo nakasama. Na Ay, late, na late. wait, oh. So, mga ganun, ano. Just imagine kung nagpilit siyang pumunta and everything, di patay na rin siya, no? So, minsan, Kanina, Brad, may oh, testimonial din ako nabasa kanina, yung bumagsak na eroplano. yes, oh, Yeah, nag-post yung isang pasahero doon na late siya ng 20 minutes. oh, Sama-sama ng loob niya na hindi siya nakasakay doon sa eroplano. Afterwards, habang hindi pa, nandun pa siya sa airport, bigla na lang nabalitaan na ano niya na bumagsak yung aeroplano. yung sa So, hindi India ba yun? natin, Going from oh, India to yung India, Air oh. India. Meron Yeah, actually so, isang survivor. Yung hmm, survivor din na yon, sabi hindi doon, naka-survive. may nakasurvive na isa, na late din siya. Hindi rin siya nakasakay doon sa tamang seat niya kasi Babae, na-inject sa iba. babae yon, babae. I'm not sure kung ano, hindi ko masyado. Babae yung ano, yung nabasa ko nag-testimony. Ngayon, pinaupo siya sa likod, pinakalikod. Kasi wala na eh, Hmm. naka-late na siya eh. So, nakasakay pa rin siya. Ay, Siya pa nakasakay pa rin. nakasakay pa rin pero nabuhay siya kasi siya yung pinakadulo eh. Dulo, Oo, oo. dulo, dulo siya. Hindi pala yung Pagbagsak, dulo. siya lang talaga yung nakaligtas eh. Kung nakaupo Oh siya my doon sa God. original seat niya, patay siya. So, mga ganun. Ano. Minsan, it So, happens. Oh, matter of change lang ng seat. kaya Hindi minsan, siya nakaupo sa talagang nakatoka sa kanya yan, na no, seat. pasalamat tayo lagi. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, in everything give thanks. May reason bakit hindi ginagawa ito, ba't nangyayari ito. And ako na lang as a testimony ko, Sister Deb, maraming Mm. reason na hindi ako
pasok sa certain things, ay yung pala may plano siya. No? Ah, Yes. So, kung napunta ako ron, hindi ako makakarating kung saan ako ngayon. Yun na lang ano. At maraming ganon. So, it's a testimony na I could go on and on and on. Actually, minsan pinag-uusapan na yung testimony ng protection pa rin sa atin. kung pinilit ko ang mapunta sa isa, ay walang mangyayari. Oh. Maski sa relationship, Sister Deb, pinipili Hmm. talaga yung gusto ko, hindi pala pwede. So, mga ganon, no? So, kasi may better, no? Kaya wag tayo magpilit, no? Ngayon, ang another thing dito yung silver trumpets. Um, Numbers chapter 10 verse 1 to 10. So merong two silver trumpets na ginagamit dito, no, na ginagamit sa pagtawag, paggalaw, pagyera, pag may festival, ganun, no. So bawat sound ng trumpet iba-ibang ibig sabihin. So dapat familiar tayo sa kung kailan anong gagawin, ano. So kung hindi ka familiar sa sound, akala mo susugod, yung pala hihinto. Di ba? Kaya dapat familiar tayo sa It's either with a warning o oh, may pinapagawa sa atin. yeah, So, di ba yung trumpet, minsan may sound siya na for warning, may warning. sound din siya para to gather. Gather, oo. Diba? Oo, oo. Kaya minsan So, baka may mga meaning siya. iba yung meaning mo, iba yung sound, iba yung ginawa mo, ay yari ka ngayon. So, ang tanong, paano natin malalaman? Ay, again, familiarity sa Word of God, ano? So, kapag tayo So, sa it's like a guide, Brad. Parang guide din siya kung yes, ano ang dapat gawin ng lahat. yan, oo. Ng pangkalahatan. Yan. Saka Pangkalahatan. dapat sabay-sabay yun yung ano yun yung para Yes. pinaka ano pinaka kaya ito, mga kapatid, mga kaibigan, ano, Sister Deb. Yes. Dating ng Panginoon, may sounding of the trumpet. Ito. Kaya kung di alam ng Dapat tao, alam natin to kahit saan oo, tayo. oo, Kahit hiwa-hiwalay. oo, I think maririnig ito ng lahat, lalo na yung, so maririnig ng lahat, pero ang nakakaalam lang yung nakakaalam nung meaning yan, nung mga ano na yan. So, yan, importante pala to na matandaan natin. yan, no. Saka actually, ang ano yung sa sounding ng trumpet, ito ano, maski nung nasa Mount Sinai sila, mga children of Israel, ang thunder, yung ano, naririnig ng iba thunder. Ang iba naman, naririnig nila sound of the trumpet. Mm. Pero yung iba, Okay. yung word of God mismo, yung salita mismo ng Panginoon, naiintindihan nila. Maririnig. Oo. Mm. Nangyari rin to kay John the Baptist. Ang dinig ng iba, kumukulog. Pero si John, naririnig niya yung boses. Ganon din nangyari rin to kay Apostol Pablo. Ang dinig ng mga kasama niya ay thunder. Pero ang dinig ni Apostol Pablo ay salita in Hebrew. Sinasabihan siya, Mm. Shaul, Shaul, why are you persecuting me? In Hebrew, no? Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, my sheep hears my voice and they follow me. Sabi niya, ang mga tupa ko, naririnig nila ang aking boses at sumusunod sila sa akin. At kilala ko sila by name. Yun eh. Di ba? So, kapag may ito, ano, may sinasabi ang Panginoon at hindi naiintindihan, may problema. Oo, iba. Mm. Kaya, minsan, pareho binabasa, Sister Deb. Iba ang Same verse. pagkaintindi. O ibang pagkakaintindi. Kasi nga, hindi sila Mm. yan sa Word of God, no? So, binibigay sila sa sarili nilang interpret. Kasi meron na silang, kung anong gusto lang nilang basahin, kung anong gusto nilang intindihin, yun ang gusto nilang intindihin. O kaya, yun ang pagkakaintindi Yun nila. lang pagkakaintindi nila. Oh, dahil yun ang gusto nilang result eh. Meron na silang Yeah. meron na silang parang idea ng kung anong gusto nila. Mindset na nila, yung Oh. ganon. Ang tawag diyan, Sister Deb, is deductive method. Yung Mm. Reductive. deductive method ng pag-aaral ng Bible. So, meron ka ng idea,
Tapos hahanapin mo na lang, ito sabi dito ganito. Kaya interpretational ba, kunwari, ang idea nila, si Gusto niya. Yeshua ay isang tao lamang. So Mm. pag tuwing makikita nila yung mga verse, ang tingin nila si Yeshua, tao nga lang talaga. Or kung ang Mm. tingin nila yung wala na lahat, clean, clean na lahat ng pagkain, ang nakikita nila yung malinis na lahat, kahit ipis pwedeng kainin, no? Ah, Yung verse na yun ang nakikita nila. gusto nilang Oo. paniwalaan. Oo. Pero ang inductive method, wala kang idea. Binabasa mo based doon sa kung ano natututunan mo. Yun yung nagsisika talaga ng truth, no? Kino-compare mo talaga. Talagang hinahanap mo yung katotohanan. Ano ba talaga? So, yun yung wala kang preconceived idea, wala kang filter. Inaaral mo siya based on how you understand it. So, yun ang pagkaibang dalawang method ng biblical interpretation, ano, or biblical studies. Sa ang pang-anim na puntos dito, Sister Deb, yung nagsimula na Mm. silang bumiyahe. Naiporma na sila Oo. parang parang sword type, ano? Tapos Oo. nauna na silang lumakad. Oo, nauna silang lumakad. Ngayon, so naglalakad sila, Sister Deb. Tapos merong pillar of clouds by day. So actually, ang tingin ng iba, oh, it's a cross, no? Kasi parang cross ang dating. Pero actually, it's more of a sword ang dating. Kasi merong pataas eh. 3D actually siya, hindi siya two-dimensional. 3D kasi merong pataas eh. So merong horizontal, may vertical, tapos may pataas. So yun yung pillar of clouds. Tapos kaya by night, pag tiningnan mo, di ang mga bawat camp, kunwari, imagine niyo to, mga kapatid, mga kaibigan, ano? Sa gabi, siyempre yung mga tao, tinitingnan nila, ano ba itong grupo na to, di ba? Nasa mountain, kunwari, nakikita nila. Ang nakikita nila yung mga ilaw ng mga camps. So may liwanag. Tapos makakita sila ng parang pillar of fire. Anong tingin nila dun sa gabi? Parang sword na napakalaki. Di ba? Yes. Nakakatakot talaga, kaya sila yung nanginginig. Samantalang ang mga Israelites ay kampante dahil ito'y protection namin ito. Sumusunod lang sila. Oo. Susunod lang sila. So, kaya relax na relax pa lang Oo. mananampalataya kapag nasusunod mo yung instruction ng Panginoon. Yan. Kaya Wala yung iba silang, takot na takot sa Book of Revelation, Sister Deb, ano? Pag nakikita yeah. na ayaw nila ang Revelation, ayaw nila, nakakatakot talaga. Pero sa atin, kampante tayo. Alam natin eh. No, alam natin na ito ay word of God, na ito ay warning sa mga believers para hindi tayo lumihis ng daan, ano? Tsaka sinasabi na sa atin kung ano mangyayari sa atin, no? We gonna go through persecution, hardship, tribulation, and he who stands firm to the end will be saved. Yun ang ano ron eh. Kaya nga sabi ng Panginoon blessed are you, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. And then blessed are you when people insult you, mock you, and falsely say all kinds of evil against you, for my name's sake. Sabi niya, rejoice and be glad, for great is your reward in heaven, for at the same way they persecuted the prophets before you. So ito yung mga bagay na mangyayari sa atin. Kaya hindi pwedeng makakalusot tayo. Actually, it's an honor and a privilege to be persecuted and to go through yung mga hardship na ganon, and persecutions and even tribulations, even great tribulations is to them. Kasi through death, sabi nga we encounter eternal life. Kasi lahat naman mamamatay eh. One way or another, mamamatay ka, either tulog or inatake sa puso or sa sakit or accident, everybody will die. For the wages of sin is death, no? Lahat mamamatay. Paano ka mamamatay is another question. Is it glorious or is it an ordinary death? Di ba? So, yun ang ano ron. Kaya, blessed yung mga mape-persecute. Blessed yung mga aabutan ng Great Tribulation. Hindi tayo dapat matakot doon. Pag tayo pumasok doon, blessed tayo. Kasi we gonna experience yung something that will be discussed all throughout eternity.
Di ba hanggang ngayon pinag-uusapan natin si Sister Deb, paano namatay yung mga apostles, paano namatay si Yeshua, paano. Yun ang glory, yung glory yun eh. Kasi binibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon there's no greater love than this, that a man will give his life to a friend. So si Yeshua, namatay siya para sa atin. So friend natin siya. Ang tanong, friend ba tayo ni Yeshua? Di ba? Are we willing to give our life for Him? Yun ang, kasi it goes both ways, hindi lang one way. Yung iba gusto receive na receive lang eh. Hindi, hindi magbigay eh, di ba? So yun, ano. Mm. Another thing dito, Sister Deb, ano, is yung sa Numbers chapter 10, verse 29 and 32. Meron ditong isang parang kakaibang kakaibang passage kasi bakit dito nabanggit um, na si Hubab parang naging father-in-law tuloy ni Moses ano. So so parang kakaiba naman ito. Si Ruel yung father-in-law niya, di ba? Hindi kasi ang marching na to um, 1 year after lang so technically on the second year ng pag-alis nila sa Egypt. So and few months before that, na-meet niya si Ruel, no? So sino itong si Hobab, 'di ba? Na na kung saan ay pinalalabas na may relation siya kay Moses, no? Sa 29 nakalagay dito na sabi ni Moses kay Hobab na anak ni Raguel. Actually si Raguel parang siya yung father-in-law actually. So sino to si Hobab, no? Um, Actually ito'y for some reason ay parang misspelling sa King James kasi ang Hebrew nito Ruel pa rin. Ruel pa rin ang Hebrew niya actually. Pero for some reason na misspell siya as Raguel. Pero pag tinignan mo sa Hebrew, Ruel siya, yung spelling ng Ruel. So, True. kaya ito yung mga little things na masasabi natin na may problema ng konti ang King James. Kasi yung iba, sinasabi lang, walang mali ang King James, ganon. Ano talaga to, parang inerrant Bible. Ang King James ay may seventh revision na. Kasi may mga mali Mm. nga ng ibang revision. Ano? Pero King So, pag James, nagre-revise, may kinokorek sila doon. kinokorek sila. Oh. So, kaya dito, no, ako, ano pa rin, King James pa rin ang gamit ko in terms sa, kasi siya ang closest. Pero to claim na siya ay yung walang mali, ang translation, masyadong ibang klase yun, ano? So, masyadong hindi, hindi tama. Kasi may mga certain things na medyo sumablay ng konti. Pero I believe na still better version siya compared sa iba. No? Opinion ko lang. No? Um, at dito, actually si Hobab ay technically brother-in-law ni Moses. So meron pa siyang kapatid. Kasi sana bilang doon na may 7 anak na babae si Ruel. Hindi naman Mm. sinabi na wala siyang anak na lalaki. So Mm. it could be anything. It could be son-in-law or it could be son. Pero sabi kasi dito, son of Ruel, na Mm. father-in-law ni Moses. No? So, yun lang yun. No? Para, kasi baka ma-confuse yung iba, nagbabasa, sino to si Hobab? Sino to si Rugel? Di ba? Um, so, anyways, yung ark, dito, no, nung nag-move na sila, ang laging nauunang mag-move ay yung Ark of the Covenant. Dun, pag umandar na yung umangat, ang sistema niyan, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, paano nila malalaman na gagalaw na? Kasi umaangat ang clouds of fire o clouds of yung pillar of clouds. Pag angat, Mm. ang gagawin na ng mga Levites, i-disassemble na nila yung tabernacle. So, kaya umaangat na. Tapos, kaya may cue na sila na alam na nila kung anong gagawin. Tapos, pag move, kung saan magmo-move yung pillar of clouds, doon sumusunod din ang tabernacle na dala-dala ng mga Levites.
And then sumusunod yung tribes, yung mga tribes. Tapos Mm. nasa ano, headed by Judah, no. So naka ano sila, nagmo-move. Pero nauuna sila, um, parang may protection lang sa unahan si Judah. Tapos gano'n. Tapos balik ulit siya sa pwesto niya. So gano'n ang nangyayari doon, ano. Mm. Tapos merong blessing. May sinasabi ito, arise, O Lord, and may ano yan. Yan yung chinachant natin, Sister Deb, pag nagpaparade ng Torah. Mm. O Ah. yung may ano yan, may chanting yan na verse din sa Bible. Yan, doon din natin kinuha yun, ano. At dito rin sa partial na to, Sister Deb, ano, may mga nag-complain yung mga tao. So, pag-complain nila, binigyan kasi wala na raw silang meat. Mabuti pa raw sa Egypt, lagi na lang ganun, ano. Alam mo yung mga tao na laging, alam mo, mabuti pa sa, yung laging may complain, no? Mabuti pa yung mga doon na, ano, or mabuti pa yung pinanggalingan natin noon. Mas maganda nung araw kaysa ngayon. Parang gano'n, no? Laging merong complain. Comparison. Daw tayong gano'n. Kino-compare. Oo, wag tayong Ibig gano'n. sabihin, kino-compare yung nakaraan sa present na kumbaga hindi mo naman nga may babalik yung nakaraan. At saka, So kung ano yung nasa present natin. ungratefulness Oh ang yes, oh, ungratefulness. parang noon, ganito, ganito, mas madali buhay, ganito. Pero actually, pag binalikan mo, mahirap din yung buhay nung araw. Mas maganda, di ba? Hindi talaga, ano kumbaga, akala lang natin, no, na mas maganda. As they say, yung ano daw, greener pasture lagi yung nasa kabilang side. Pagdating mo naman doon, mas greener pa pala yung pinanggalingan ko. So, yung ganun yun, ano. So may complain. Ngayon, nag-complain sila, wala daw silang meat. O, di binigyan sila ng Panginoon ng meat. Pero pag subo pa lang nila, patay agad sila eh. Yung mga, wala pa nga, hindi pa nga nalululun, patay na eh. Um, yung sa Malakay 3:10, Sister Deb, no? Malakay Mm. chapter 3, na sabi ng Panginoon, na try me on this, na if I will not open the windows and gates of heaven for the blessing. Akala ng mga tao, like, oh, daming blessing, ang dami. Actually, flooding yun eh. Mamamatay ganon. Hindi, kasi yung mga inopen yung windows and floodgates ng heaven, flood yun yung first flood, yung ano, yung first world na matay dahil doon eh. Ganon din na nangyari dito sa mga Israelites na nagrereklamo. Flinad sila ng meat, ayun, namatay sila unang kain pa lang nila, no. So, anong lesson dito? Huwag tayo magko-complain. Kasi alam ng Panginoon kung ano ang kailangan natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, kung yung mga ibon nga ang dami-dami nila, pero walang nakakalimutan ng Panginoon. Bawat isa sa kanila alam niya yon. Hindi pinapakain niya itong mga ito. So tayo pa kaya na tao, di ba? So, wag daw tayo mag-alala sa ating kung anong idadamit natin, anong kakainin natin bukas. Kasi ang Panginoon ang mag-provide, no? Um, Mm. so yan yun, no? Ngayon, hindi lang ito patungkol sa pagko-complain, kundi pag-ambisyon pa. No? May mga china-challenge yung mga may leadership challenges. Ang malupit pa niyan, yung mga kuya at ate pa ni Moses eh. yun, yun ang ano rin. Ano. Kaya kasi merong sinasabi sila na si Moses nag-asawa ng iba, no. Ayaw nila doon sa asawa ni Moses. Ang tanong dito, ano ba nangyari doon sa asawa ni Moses? Nag-divorce ba sila? Namatay na ba? Mm. Walang alam eh. Hindi natin alam kung ano nangyari. Tahimik. 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 Wala Kasi nga si tayo Moses pwede hindi nagkukwento ng kanyang personal life. Siya Mm. nagsusulat eh. Hindi niya binibida ang sarili niya, no? Kung ano man ang nangyari, we don't know, no? So maaring namatay, or nagkahiwalay sila, or we don't know kung ano nangyari. Pero ang alam natin, nag-asawa si Moses ng another person. At ayaw ni Miriam at ni Aaron. Especially si Miriam, sinasabi nila. Bakit? Alam din naman natin yung batas. Um,
Ang Panginoon nakikipag-usap lang din sa atin. Ganun, no? So, parang nagmumurmur sila. Kahit silang dalawa lang nag-uusap, ang Panginoon nakikinig. Kaya sabi ng Panginoon, o punta kayo dito sa ano sa Ark of, sa ano sa Tabernacle. So na principal's office silang tatlo. Ngayon, pagdating doon, sabi ng Panginoon, sabi niya kapag may propeta sa inyo, sabi niya, ako'y nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng ah, panaginip, through dreams, through visions, through dark saying, mga ganun, ano. Um, pero sabi niya, pag ako nakikipag-usap kay Moses na faithful sa buong he's faithful in all my house, ano, sabi niya. Mm. Pag ako nakikipag-usap sa kanya face to face at malinaw talaga yung literal talaga kung ano yung gusto niya sabihin, hindi na siya parable or something, diretso. Tapos sabi Mm. niya, hindi kayo natatakot kay Moses. So dito makikita natin na hindi pinag-usapan yung issue kung may kasalanan ba si Moses o wala. Ang pinag-uusapan dito yung maling ginawa ni Miriam at ni Aaron, no? Kaya dito yung lasyon hara, yung evil tongue, yung Mm. evil tongue, hindi hindi dapat, ano. Minsan akala natin alam natin, no? Alam natin ang tama, tapos inaano natin yung ibang tao. Lumalabas yung Mm. ibang tao mas righteous pa pala sa atin. Tayo tuloy nagbo-boomerang Kaya yung lang, di ba pagpapakita din yun ng jealousy, envious, envy, yeah, yan, envy, si Miriam. at yun nga, yung pero at the same time kasi ang point dito yung lasyon hara, yung evil Mm. tongue, yung um, condemnation, kinokondem mo ang isang tao dahil tingin mo mas righteous ka. Yun ang nakakatakot doon kasi ang Panginoon ang judge, eh. So mas dapat tinitingnan natin yung sarili natin, am I doing the right thing? Am I righteous before God, no? So yung iba ay kumbaga hindi tayo ang magja-judge kundi ang Panginoon, no? So maging careful tayo kasi baka bumalik lang sa atin yung judgment, no? Yun ang dapat natin, careful tayo. Kung ano man ang ginagawa ng iba na tingin natin mali, pag-pray na lang natin rather than um, parang ikukomprontahin natin tapos parang or ang malupit pa diyan, Sister Deb, yung pinag-uusapan nila. Mm. Nag-uusap sila ni Aaron, ano, ganito, mali itong ginagawa niya, ganun, ganun. Sabi sa Matthew 18, sabi ng Panginoon, if your brother offended you, you go to your brother. Kausapin mo yung brother mo. Pag-usapan nyo. Tapos pag pag naniwala siya sa'yo, nag-gain mo siya. Pag hindi siya naniwala, you bring two witnesses. Pero itong two witnesses pertaining sa elders ito. So, explain. Kung mag-gain ninyo, di okay. Pag hindi, dalhin sa congregation. O, ganon. So, pero ang point dito, hindi nyo pinag-uusapan ng kayo lang, grabe to si sister ganito, grabe to si brother ganito, ganon, ganito, mali naman siya, mali ito, ganon, ganon. Um, mas maging attentive tayo sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, bago mo alisin yung muta ng ano mo, ng kapwa mo, alisin mo Mm. muna yung nakabara na kahoy Mas sa malaki, nakabara kahoy. na talaga na kahoy. Hindi lang muta kundi ano, talaga nakabara na, eh. So, yun ang ano ron. Yung alisin muna daw natin yon para makita natin maigi, no? Na pwede natin matulungan yung kapatid natin. So, Mm. tapos sinasabi niya, yung the same measure na ginagamit natin sa pag-judge ng iba, ay gagamitin Will din be sa. measured against you. Kaya yun ang maging careful tayo, no? And at the same time, sabi rin ni James, no? Kapag ka hinold back natin ang ating tongue, yun ang perfect tayo pag na-bridle natin yung tongue natin, ano? So yun yun, ano? So si Aaron, si Miriam, dahil doon, siya yung tinamaan ng husto. So nagkaroon siya ng leprosy, no? At Mm. syempre ang leprosy, it could lead to death, eh. Um, Kasi talagang biglang parang malala agad, eh. So ngayon Mm. dinala siya sa
sa labas ng camp. So nakakahiya siya, di ba? Leader pa man din siya. So ngayon, nagmamakaawa sila na ano yun naman, pag-pray, no? So pinag-pray ni Moses, no? Kaya ito yung sinasabi ng Panginoong Yeshua. Sabi niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Mm. So, Yun ang ginawa ni Moses. yun ang ginawa ni Pinanalangin sila. Moses, pinanalangin, no? Yun ang ano ron. Kaya maski kinalaban siya, siniraan siya at pinag-pray pa rin niya. Yun ang role natin, no? Hindi natin sabi ng Panginoon Yeshua kapag hinit tayo sa kabilang cheek, ibigay natin yung kabilang pisngi pa natin, ano? Huwag daw natin i-resist ang evil one. Huwag nating patulan yung mga wala sa hulog. In short. Oh, kasi ano yun eh. And it's very it's personal ano ko to, Sister Deb. Nung college, nung graduating, may mga makukulit na ka-classmate ko na talagang nambubuli. Mm. Hindi naman Mm. ako natatakot pero hindi ko na lang pinapatulan, ano. Oo, Towards the kasi end, oh, yun ang gusto nilang gusto mangyari, na yung mangyari talaga. mag-react ka. Hindi Pag naman ako. nag-react ka, masaya sila. Parang gusto nila. Pero towards the end, Lalo silang masaya. um, lumapit sa akin, nag-apologize. Sabi niya, Mm. dumating sa point na sabi niya, Richard, kung merong magbubuli sa'yo rito, sabihin mo sa akin. Siya lang bahala. Hindi, wala namang nagbubuli sa akin, siya lang naman. Siya lang naman. Hindi ko naman Siya lang naman. pinapatulan. Hindi naman din ako nagpapakita ng tatakot kasi hindi rin naman ako Oo, kaya natatakot. wala Pero at the lang. same time, hindi ko rin siya pinapatulan. Like, hinahayaan ko lang. So, Mm. then na-realize din niya na gano'n. No? So, wag daw natin i-resist yung evil one, ano. So, kaya gano'n 'yan, ano. Yun, ano, ito yung mga points na ano natin dito, Sister Deb. So, I guess wala na yata tayong time or may time pa ba tayo? Hindi ko na monitor. Yes, bago tayo maghiwalay, malapit na rin at tayo muna I think inan muna natin yung mga highlights ng mga natutunan natin sa diniscuss mo, Brother Richard, na tayong mga mananampalataya ay kagaya ng kaya bakit merong lampara, merong menora, ay pagpapaalala sa atin, kagaya ng pinaalala ng Panginoon na tayo ay mga ilaw ng sanlibutan. At yan po ay ayon sa, and also, ang ating Panginoon Yeshua is the Word of God. He is the Torah at siya yung light. Kaya sabi sa Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At as para sa mga Levites na nagsiserve sa templo, ang pinaka-high priest sa ngayon natin ay ang ating Panginoong Yeshua Masiya. And pag pinaalala sa atin yung mga elements sa Passover instructions and observance, and a chance for those who cannot observe on time na ibinigay ng Panginoon dahil sa pakiusap, design ng mga tao na hindi makaka-attend ng Passover. So it's like giving them a chance to be able maging part sa observance ng Passover. And then, yung binigay nakita natin kung paanong naglalakad ang buong tropa ng Israelita na sinusunod yung arrangement na in-instruct sa kanila ng Panginoon kung saan sila nakaposisyon at doon imagine na lang natin ang kapangyarihan ng Panginoon at kung paano niya ginaguide ang Israelites na sa umaga merong cloud na naglililim sa kanila at nag-guide sa kanilang paglalakad at sa gabi fire para bilang ilaw para sa kanilang sa dilim. Siya yung ilaw natin sa dilim. At ang napakagandang pagpapaalala din sa atin, yung malaman natin yung mga sounds ng trumpet sapagkat ito po ay mangyayari pa po ito sa future, marinig natin yung trumpeta at yan po ay may mga ibig sabihin at napakahalaga po para alam natin kung ano yung ating mga gagawin by that time na narinig natin ang trumpet. Yan. And also, para sa mga tao na, let's say,
alisin natin yung inggit kagaya ng na we learn lesson from Miriam and Aaron na kinwestiyon nila yung leadership ni Moses at I think nagkaroon ng jealousy at envy din bakit siya lang nakakausap ng Panginoon. Yet tayo pala ay binigyan ng kanya-kanyang role. Maaaring ba ay direct kinakausap ng Panginoon. Tayo naman ay sa ibang mga paraan tayo ay kinakausap by music, sa ating mga panaginip, at minsan bigla na lang tayong ito yung mapunta tayong kaliwa pero dinirect tayo sa kanan. So talagang ang Panginoon ay hindi natutulog at patuloy na gumagabay at nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Okay, so bago tayo magpaalam, hilingin natin si Brother Richard sa closing prayer. At the same time, nais ko rin na isabay na rin natin sa panalangin ang Israel sa ngayon na kung saan binobomba sila ngayon ng kalaban. At ayon po sa Psalm 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem, may they prosper who love you. Meron siyang pangako, if we pray for Israel, nandun pa rin yung prosperity sa mga nagmamahal. Ibig sabihin, sumusunod sa ating Panginoon. At yan din po ay binanggit sa Psalm 91 verse 4, nagpahayag doon ng protection ng Panginoon. And also sa 138 verse 7, na-mention din po dito yung deliverance from enemies. So kahit alam na natin positive tayo na hindi sila pababayaan ng Panginoon, hinihiling pa rin ng Panginoon. Hiling pa rin parang obligasyon natin dahil sa pagmamahal sa Panginoon ay panalangin natin ang Israel. Okay, Brother Richard. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo at may Yeah. podcast ang parsya sa linggong ito ngayong Shabbat at nawa Panginoon ay nakapagbigay ng aral sa mga Mm. kapatiran na nagsasaliksik ng inyong katotohanan at ito ay ang inyong salita ay manahan sa puso ng bawat isa at ito ay magbunga ng magagandang gawa na magbibigay ng kapupurihan sa inyo, Panginoon. At Panginoon, pinapanalangin namin ang bansang Israel, ang inyong mga Yes. kung saan ay sila ay under attack ng mga kalaban. Ngunit sabi nga ng Biblia, greater is He who is in us, in Israel, than He who is Yeah. yung In the world. God of Israel na kayo po ay greater than the God of the world na kalaban at nawa Panginoon ay maprotektahan ang mga kapatiran Tao doon. doon. Kapatiran. Yes. Panginoon, muli namin binabalik sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Amen. Yeshua. Amen. At Amen. utusan nga ng Panginoon si Moses na pagpalain ng Israel, nautusan si Aaron na pagpalain ng Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakaka Adonai bishmerecha. Yair Adonai panavelecha bikunecha. Isa Adonai panavelecha viesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ating pong tinalakay ngayon ay ating ipopost sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries. Pwede pa po natin balikan yon at iba pang mga aral, mga Torah portions na mga pwede nating balikan upang patuloy na pag-aralan at alamin yung mga katotohanan mula sa Torah. Patuloy po natin enjoy ang araw ng kapahingahan kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Mashiach, at tandaan po natin ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Season na patuloy na bumabati at nagpapaalam sa inyo ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.